gotta be in the club, we could dance it up in the hotel lobby. We don't need a lot of fancy stuff, just pour me some of that feel-good coffee. Don't need a hold down to throw down. Show me some moves now, you good now. Sunshine, look at you. Ooh yeah, you mood. That electric feeling. Got that electric feeling. Got that electric feeling. Feel that electric feeling. Sana magustuhan mo itong gift ko sa'yo. Ayan na, tama na muna kakanood kay Hyde. Ito na lang muna natin, di pa afford dun. Char, ito na yung gift ko sa'yo. Siguro naman malalaman mo na yung tamang oras ng pag-uwi. To the love of my life, I love you. Finally, we are getting married. And God made it all possible. Binigyan niya ako ng mapagmahal, maalaga, responsable, at syempre, poging mapapangasawa. Ain't it funny how love hits you when you least expect it to? Anytime, any place, it can come. We are gathered here today in the presence of God, family and friends, to witness the sacred union of Adrian and May. Their decision to enter into marriage reflects a divine calling to love, cherish, and honor one another. May asawa ka na. Wala pa ako makasal. Kakasal ka na pala. Alam ko namang masaya ka. Masaya din kami. Mahal na mahal ka namin. Gusto kong magpasalamat. Lalong-lalo na sa Diyos sa pagkakataon na ito na tayo ay ikakasal at magiging mag-asawa na. Siya ang dahilan ng lahat kung bakit tayo nandito. At walang sawa akong nagpapasalamat sa Diyos dahil binigay ka niya sa akin. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil pinakita niya sa akin ang pagmamahal na hindi kumukupas, bagkus ay tumitindi pa. Marriage is not human invention, but a divine institution. I'm yours, always and forever, through the good and the bad, for worse or for better. I wanna be with you for the rest of my days. I promise I love you forever and ever. Isang malaking blessing na sa akin yon. Na alam ko na may kapartner ako na naghihintay palagi sa akin at masasandalan ko palagi pag kailangan ko. Salamat sa pagtitiis sa akin lalong-lalo na sa ugali ko. Salamat din sa pag-aasikaso mo palagi sa akin pag magkasama tayo. Salamat dahil nandyan ka palagi. I'm yours, always and forever, through the good and the bad, for worse or for better. I wanna be with you for the rest of my days. I promise I love you forever and ever and always. I don't know how a Jeremy can deserve a Dian. So, thank you for marrying me today. Simula nung dumating ka sa buhay ko, ang lahat ay naging magaan. You always remind me na magkakampi tayo sa lahat. And through the years na ang dami kong naging struggle sa life, palagi kang nandyan. Di mo ako iniwan at pinabayaan. Pinapangako ko sa'yo, palagi rin akong nasa tabi mo. Palagi kang susuportahan at tutulungan sa lahat ng bagay.
Nandito lang ako palagi, lalong-lalo na pag may problema ka. Gamitin mo to araw-araw at least lang pakiingatan. Ano to? I can't reveal too much just yet. Pero pwede mo to pang jogging. May, si Adrian lang ang mamahalin mo. Adrian, siya na yung pinaka magandang babae sa buhay mo. Huwag ka nang maghahanap. Maging tapat kayo sa isa't isa. San man kayo mapupunta, huwag ninyong kalimutan ang commitment ninyo sa isa't isa. Sa panibagong chapter natin bilang mag-asawa, pinapangako ko na mamahalin kita habang buhay. Hinding-hindi susuko sa kahit anong pagsubok ang dumating sa atin. Hindi ko may papangako na magiging perpekto akong asawa. Pero ang may papangako ko, yung mamahalin ka sa kabila ng pagiging hindi mo perpekto. We don't need to be perfect to be worthy of love and respect. It's about embracing our flaws and imperfections and understanding that they are a part of what makes our relationship unique and special. I will love you with all my heart, I promise. Ito pa lang yun talagang simula, kaya mas galingan pa natin. Masaya ako na ikaw yung magiging asawa ko. Sa araw na to, nangangako akong iibigin ka ng walang hanggan. At pipiliin ka araw-araw sa lahat ng araw ng aking buhay. May our life together be filled with endless love, joy, and beautiful memories. Ikaw at ako ngayon ay iisa na. Mahal na mahal kita. Ladies and gentlemen, this special occasion, we are witness to the special event of Mr. Adrian Kaluya Donicio and Jeremy Ricacio Cruz. We are gathered here today in the presence of God, family and friends, to witness the sacred union of Adrian and May. Their decision to enter into marriage reflects a divine calling to love, cherish, and honor one another. As we proceed, let us reflect the beauty, purpose, and responsibilities of marriage, following God's blueprint for this holy institution. Itong dalawang magkasintahan
ay nakakuha sila ng kanilang marriage license sa bayan ng Paumbong, Bulacan. With the license number 02-19030 issued on September 11, 2024. Kung kaya't ang kasalang ito ay ayon sa Republic of the Philippines at sa kapangyarihan ay binigay sa akin bilang ministro ng Seventh-day Adventist. Nang kasal na ito ay isang legal na kasal. Meron po ba sa inyo rito ang tututol na huwag ituloy ang kasal na ito? Kung wala, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anakan, ituloy po ang kasal na ito. Tayong lahat ay yumuko sa isang panalangin. Dakilang Diyos, sa sandaling ito, binabalik namin ang papuri, pagpapasalamat sa dakilang pangalan. Sa dami ng tao sa mundong ito, sa aming bansa, sa aming bayan, ay inyong pinagtagpo si Adrian at si Jeremy. Pagkatapos na sila ay magkasintahan ng matagal, ngayon ay nagpasya sila. Natatakan nila ito hindi upang mag-boyfriend at girlfriend, kundi bagkus nais po nilang tatakan ito bilang mag-asawa. Ini-invite namin ang inyong banal na presensya. Dahil naniniwala kami kung nasa ng inyong presensya, nandoon ang kapayapaan, nandoon ang tagumpay, at nandoon ang kaligtasan. Inyong i-bless ang wedding ceremony na ito, ganun din ang mga bisita nila na naririto. Ito pong aming kahilingan sa matamis na pangalan ng aming manunubos na si Jesus. Amen.
daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. We are all created by God na nilalang tayo for a relationship. But the most important of all relationship ay yung relationship ng mag-asawa. Ang relatives to relatives relationship, minsan naglalas yan. Yung sister to sister ay merong hangganan. Yung parents to their children ay merong hangganan. Pero ang mag-asawa kailanman hindi mag-iwanan. Ang mag-asawa ay magsasama ng habang buhay. So, marriage is forever and honorable. When we say forever and honorable, makikita natin dito yung significant ng kasal. Na ang foundation nito, ang nag-bless nito, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Marriage is not human invention, but a divine institution. God Himself officiated the first wedding when He created Eve and brought her to Adam. Sabi nga sa Genesis chapter 2 verse 22, at ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. Ganito kahalaga sa Panginoon ang marriage. Ang marriage ay ang nag-bless nito ay ang ating Panginoon. Ibinibigay ng Diyos ang gift of marriage sa dalawang magkasintahan na nagmamahalan sa isa't isa. Ang Panginoon mismo ang nag-officiate ng wedding sa Garden of Eden. Marriage, therefore, is a covenant ordained by God, who not only establish but also provides its blessing and guidance throughout the union. Ano ang pagkakaiba ng wedding ceremony at ng marriage? Ang wedding ceremony, once lang na mangyari sa inyo. Ito yon. Pinagandaan ninyo, gumastos kayo, nag-invite kayo ng maraming guests. Gano'n man ang preparation natin, minsan may mga nasasabi ang mga bisita. Ang wedding ceremony, once lang. Ito yon. Ang marriage ay hindi lang siya once. Ang marriage, hindi ito event. Ang marriage, nino-nurture ninyo ito araw-araw. Alin ang mas mahalaga? Ang wedding ceremony o yung marriage life ninyo? Of course, mas mahalaga ang marriage. Minsan, may mga kababayan tayo, gumagastos ng 1 million, 2 million, 5 million. After a year, 2 years, nag-iwalay sila. Ang marriage, ang intention ng Panginoon, ito'y forever and honorable. Marriage is intended by God to be a lifelong partnership marked by unity and oneness. In Genesis chapter 2 verse 24,
teaches us this secret mystery. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at siya magiging isang laman. When two people come to the altar, they do so as individuals, but they live as one in spirit and purpose. Sa formula natin sa mathematics, 1 plus 1 equals 2. Pero sa formula ng marriage, 1 plus 1 equals 1. Binless kayo ng Panginoon, you come in this altar as two, but after the benediction, after the proclamation, you leave this place as one. Kaya napakahalaga na ang permission, ang patnubay, ang pagpapala ng Panginoon ang ipagkaloob sa inyo. Marriage is honorable. Not only forever, ito ay honorable. Paul emphasizes in Hebrews chapter 13 verse 4 that marriage is a sacred relationship. Sabi nga ni Paul, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa, wag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mangangalunya ay pawang hatulan ng Diyos. Anong sabi ni Paul? Huwag ninyong dungisan ang higaan. Ibig sabihin, stick lang kayo. Si Endrian lang ang mamahalin mo. Endrian, siya na yung pinaka magandang babae sa buhay mo. Huwag ka nang maghahanap. Huwag nating gayahin ang ibang mga artista. Nag-eksperimento, nagli-live-in, nagsasama, after a year, 2 years, 5 years, nagiwalay sila. Maging tapat kayo sa isa't isa. Marriage is honorable. When marriage is upheld in honor, it becomes a channel of God's blessing to both spouses and the family they build together. Kapag iningatan ninyo ang marriage ninyo, ito'y pagpapala. Pagpapala. Pag hindi kayo magiging tapat, sumpa ito sa inyong pamilya. Kaya ito'y banal, panatiliin ninyong banal ang marriage. Ano ang reason bakit kayo magpapakasal? Una, companionship. God designed marriage with several key purpose. Number 1, companionship. Hindi mabuti na ang tao ay mag-isa. Napakabuti ng Panginoon. Gusto kong unawain ninyo, i-recognize ang pagmamahal, ang pag-ibig, ang regalo ng Panginoon sa inyo. Walang nabubuhay sa lupang ito na nag-iisa. Alalahanin mo, Indrian, si May, kaloob sa iyo ng Panginoon para meron kang kasama abang buhay. May, si Indrian binigay ng Panginoon sa iyo. Para meron kang kasama sa buhay. Number 2, reason for marriage. Partnership in hardship and joy. Kaya sabi sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10, kung sila'y mabubuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama.
Kaya itong marriage na ito, ang purpose nito ay partnership in hardship and in joy. Sa hirap at sa ginawa ay magsasama kayo ng habang buhay. Marriage offers support through the challenges and celebration of life. Another purpose for marriage is satisfaction of human desire. Ecclesiastes chapter 9 verse 9, ikaw ay masisiyahan sa buhay na kasama ng asawa ng iyong iniibig. Regalo ng Panginoon ang sex sa inyo. Binibigay ng Panginoon ito sa magkasintahan, sa nagpakasal. Ito'y regalo ng Panginoon para lalo kayong magmahalan sa isa't isa. Ito yung pinakamagandang regalo ng Panginoon. Ibinibigay ng Panginoon sa mga nagmamahalan. Kaya i-enjoy ninyo ang pagsasama ninyo. Enjoy ninyo yung kaloob ng Panginoon sa inyo. Okay? Next, another purpose for marriage, a covenant relationship. A covenant relationship. Marriage is sacred covenant. More than a contract. It is a vow made before God and witnesses, binding two souls together in love and faithfulness. Mamaya, magkakaroon kayo ng exchange vows. Ang magiging witness ninyo ang mga principal sponsors, ang inyong mga parents, ang mga nandito sa hall na ito. Na sa harap ng Panginoon, kayo ay mayroong covenant. Mangangako kayo sa isa't isa sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Meron akong payo sa inyo para lalo kayong magmahalan at magsasama ng habang buhay. Okay? Ito yung payo ko sa inyo. Number 1, advice, steps to maintain a good relationship. Number 1, make a commitment, not an experiment. Huwag ninyong gawing eksperimento ang inyong kasal, kundi bagkus yung commitment ninyo sa isa't isa. Si Adrian ay marahil mag-award sa ibang lugar. Marahil sa isang kumpanya, ikaw naman ay magtatrabaho. San man kayo mapupunta, huwag ninyong kalimutan ang commitment ninyo sa isa't isa, lalong-lalo na sa harapan ng ating Panginoon. Ano ang commitment ninyo? Marriage is not a trial run, but a lifelong covenant. Lifelong covenant. In Proverbs 19 verse 14, remind us, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Ang mabait na asawa, kanino galing? Galing sa Panginoon. Adrian, i-prove mo kay May na ikaw ay galing sa Panginoon. May, i-prove mo na ikaw ay galing sa Panginoon. Pag hindi kayo mabuting asawa, ibig sabihin, galing kayo kanino? Kay Satan. Kaya, gawin ninyo ang best ninyo. Maging mabuting asawa kayo sa isa't isa. Number 2, cultivate a love relationship.
Like a garden, marriage requires constant care. Di ba, kapag tayo nagtatanim, para ito ay tumubo ng mabilis, mataba, lalagyan natin ng fertilizer, kailangan ng quality time, dinadalaw, nino-nurture, nilalagyan ng tubig at ng fertilizer para ito ay tumubo, magbunga ng marami. Ganon din sa inyong pagiging mag-asawa. Walang ibang magno-nurture sa inyong relationship kundi kayo. Kung gusto ninyong magmahalan ng habang buhay, masaya ang inyong tahanan, nasa inyong dalawa. Ibigay mo ang best mo, Adrian, kay May. Ikaw, May, ibigay mo ang best mo kay Adrian. I-nurture ninyo ito every day, every week, every hour, para manatili kayong magmahalan sa isa't isa. Number 3, to maintain a good relationship. Affirm one another frequently. Sa mag-asawa, may mga bagay-bagay na dapat nating gagawin. Pag nagluto si May, i-appreciate mo, Adrian. Halimbawa, siya'y magluluto ng sinigang. Pero napaka-alat. Baka magagalit ka. Bakit hindi masarap, napaka-alat ng iyong niluto? Ano ang gagawin mo para hindi siya masaktan? Anong tawag mo sa kanya? Han. Mahal. So sabihin mo sa kanya, mahal, napakasarap ng niluto mo, maraming sahog, pero sa susunod, huwag mong gawing dagat ang sabaw. Ang ibig sabihin, masarap, hindi masarap ang luto niya. I-appreciate mo. Yon ang kailangan ng mga babae. Yung ina-appreciate, nire-recognize siya. Okay? So, huwag ninyong kalimutan na sabihin, I love you sa isa't isa. Adrian, kailan mo uling sinabing mahal mo si May? Kanina. Okay, very good. Ikaw, May, kailan mo narinig na, kailan mo sinabing mahal mo siya? Okay, good. So, ang point ko rito, yan ang lagi ninyong sasabihin, i-appreciate, i-recognize, at lagi mong sabihin sa isa't isa, I love you. Huwag ninyong kalimutan ito. Next, step to maintain a good relationship. Communicate well. Healthy communication involves more than just talking. It includes listening lovingly, sharing your thoughts openly, and solving problems together. And practice active listening and foster understanding in every conversation. Dito sa lupang ito, we like it or not, may mga conflict. May mga sigalot. Mayroong conflicts. Pero alalahanin natin, ang abnormal dito kung araw-araw mag-aaway kayo. Ang abnormal dito kung nag-away kayo, hindi ninyo sinolve ang problema. Sabi ng banal na kasulatan, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na hindi kayo magbati. Parang bahay yan. Kapag merong isang anay, 2, 3 dumami.
Pag hindi ninyo tinreat ito, anong mangyayari? Ha? Kakainin ng nanay ang pundasyon ng bahay. Ganon din sa inyo. Ang complex, ito'y normal. Ang abnormal dito, kung mag-aaway kayo lagi at hindi ninyo sinosolve. Pag may mga counting complex, wag na wag kayong magsusumbong muna sa inyong parents, sa mga principal sponsors. Walang ibang magsosolve nito kundi kayong mag-asawa. Pag medyo mainit ng ulo si Adrian, May, makinig ka lang muna. Kapag malambot na ang puso at kalmado, doon mo na siya sermonan. Okay? So, magkaroon kayo ng open communication. Next, number 5. Malapit na tayong matapos. Number 5. Spend time regularly. Spend time regularly. The greatest gift you can give each other is the gift of time. Gaano man kayo ka-busy, ikaw ay engineer. Ikaw naman may ay computer engineer. May mga kanya-kanya kayong trabaho. Maghahanap buhay kayo para sa inyong family, para sa inyong mga anak. But please, spend quality time to your family. Huwag ninyong kalimutan ito. This is the greatest gift na maaari mong ibibigay sa iyong asawa. Sa 7 days, sa isang linggo, ang isang araw, spend ninyo para sa family. Mag-date kayo, mamasyal kayo, pumunta kayo sa church. At ang last step to maintain good relationship. Make your home a little heaven on earth. Pray together. Pray every day. For prayer strengthens your relationship with God and each other. Jesus said in Matthew 18 verse 20, "For where 2 or 3 are gathered in my name, there I am with them." With God's presence in your home, nothing is impossible. Kalimutan nyo na lahat ng sinabi ko. Wag lang itong pinakahuling sasabihin ko sa inyo. Gawin ninyong little heaven ang inyong tahanan while waiting for the soon coming of Jesus. Ano ba ang picture sa langit? Masaya, walang away, nagkukwentuhan, may pagmamahalan, walang inggitan, walang selusan, walang pride, walang lamangan. Sa langit, pupuri, umaawit ng papuri sa Panginoon. Magkaroon kayo ng family worship sa inyong bahay. Dahil ako'y naniniwala, kung nasaan ang presensya ng Panginoon, nandoon ang kapayapaan. Nandoon ang kasaganaan. Nandoon ang tagumpay. At higit sa lahat, nandoon ang kaligtasan. Makakaasa ba ako, Adrian and May, gawin ninyong little heaven ang inyong tahanan. Amen? Pwede bang tingnan ninyo sandali ang inyong mga magulang? Kayo pong mga magulang ni Adrian at May ay iiwanan na po kayo sa inyong tahanan kasi sabi ng Bible ay pipisan sila sa isa't isa. Pero ang kanilang responsibility ay nandyan. Tatagumpay kayo dahil sa patnubay ng mga magulang. Huwag na huwag ninyong kalimutan ang inyong mga magulang. Pwede bang tinin ninyo yung mga ninong at ninang na maganda at mga gwapo?
Ayan. Kayo po na mga ninong at ninang, ang responsibility po ninyo ay hindi lamang ngayon at sa Pasko. Ano? Pwede po bang gawin ninyong tunay na kapamilya itong mag-asawang ito, additional sa inyong mga anak? Yung gifts po natin sa kanila, secondary lamang yan. Pero ang pinaka mahalaga dito, kinuha kayo bilang ninang, ituturing kayong second parents po nila, mga kapatid at mga kababayan. Kaya pag sila'y dumalaw sa inyo, ay ipapakilala ninyo sa inyong mga anak, additional sa kanilang mga anak. Pag nakasalubong nyo sila, magmano, nabalitaan ninyo na wag nawang mangyari, may na-hospital o nagkasakit, ay tawagan natin, pasyalan ninyo, ipag-pray. Ganyan ang intention ng pagkuha ng principal sponsors. Do you take May to be your lawfully wedded wife, to love and cherish her in sickness and in health, in joy and in sorrow, for as long as you both shall live? Opo, Pastor. May, do you take Adrian to be your lawfully wedded husband, to love and support him in times of joy and in times of challenge, for as long as you both shall live? Opo, Pastor. Adrian, will you commit to being her partner, sharing your life and dreams, and growing together in faith and in love? Yes po, Pastor. May, will you commit to being his support, encouraging him in his goals and standing by him in all of life's challenges? Opo, Pastor. Adrian, will you promise to communicate openly and honestly, working together to resolve any challenges that may come your way? Opo, Pastor. May, will you promise to listen with love and understanding, fostering a strong and supportive relationship? Opo, Pastor. So, mahal, bago ang lahat, gusto kong magpasalamat. Lalong-lalo na sa Diyos sa pagkakataon na ito na tayo ay kakasal at magiging mag-asawa na. Siya ang dahilan ng lahat kung bakit tayo nandito. Ngayon, at walang sawa akong nagpapasalamat sa Diyos dahil binigay ka niya sa akin. Binigay niya yung pinakamatyaga at pinakamaalaga. Siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa iyo sa walang sawang pagmamahal at pagsuporta mo palagi sa akin. Sa palaging paghihintay mo din sa akin sa gabi, after ko magtrabaho para lang makausap ako. Isang malaking blessing na sa akin yon, na alam ko na may kapartner ako na naghihintay palagi sa akin at masasandalan ko palagi pag kailangan ko. Salamat sa pagtitiis sa akin, lalong-lalo na sa ugali ko. Salamat din sa pag-aasikaso mo palagi sa akin pag magkasama tayo. Salamat dahil nandyan ka palagi. Pinapangako ko na mas mamahalin kita at humihingi din ako ng tulong sa Panginoon na i-guide ako palagi kung paano magmahal ng tama at paano maging mabuting asawa. Pinapangako ko sa iyo, palagi rin akong nasa tabi mo. Palagi kang susuportahan at tutulungan sa lahat ng bagay. Nandito lang ako palagi, lalong-lalo na pag may problema ka. Hindi ko may papangako na magiging perpekto akong asawa. Pero ang may papangako ko, yung mamahalin ka sa kabila ng pagiging hindi mo perpekto. We don't need to be perfect to be worthy of love and respect. It's about embracing our flaws and imperfections and understanding that they are a part of what makes our relationship unique and special. I will love you with all my heart, I promise. Ang Diyos nawa sana ang palaging pumagitna sa atin. Siya ang maging sentro palagi ng
ng relasyon natin. I-guide niya tayo palagi. Tulungan tayong lumago bilang mag-asawa. Tulungan tayo na tulungan tayo na matutunan natin kung paano magkaroon ng healthy na relasyon. Kung paano yung tamang pagbibigayan at kung paano magkakaroon ng teamwork palagi sa relasyon natin. May God bless our relationship and our marriage. Ito pa lang yun talagang simula, kaya mas galingan pa natin. Masaya ako na ikaw yung magiging asawa ko. Kaya, sa araw na to, nangangako akong iibigin ka ng walang hanggan. At pipiliin ka araw-araw sa lahat ng araw ng aking buhay. To the love of my life, I love you. Finally, we are getting married. And God made it all possible. Binigyan niya ako ng mapagmahal, maalaga, responsable, at syempre, poging mapapangasawa. Salamat sa Panginoon dahil dininig niya ang aking panalangin at ikaw ang ibinigay sa akin. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil pinakita niya sa akin ang pagmamahal na hindi kumukupas, bagkus ay tumitindi pa. Dapat magpasalamat ka rin sa Panginoon kasi nagbunga na yung pangungulit mo sa chat sa akin nung college pa tayo. At yung napindot ko mo sa chat para magsimula na magkausap tayo ulit. And now, I don't know how a Jeremy can deserve a Dian. So, thank you for marrying me today. Simula nung dumating ka sa buhay ko, ang lahat ay naging magaan. You always remind me na magkakampi tayo sa lahat. And through the years na ang dami kong naging struggle sa life, palagi kang nandyan. Di mo ako iniwan at pinabayaan. At sa panibagong chapter natin bilang mag-asawa, pinapangako ko na mamahalin kita habang buhay. Hinding-hindi susuko sa kahit anong pagsubok ang dumating sa atin. Ipinapangako kong magiging matapat, maalalahanin at mapagmahal na partner, magiging maunawain ako at mapagpasensya. May our life together be filled with endless love, joy, and beautiful memories. Ikaw at ako ngayon ay iisa na, mahal kita. There's no words to show you how. No song that's come from David's crown. I'll take my soul, pour it out at your feet. I wait patiently for you. Oh, I will forever and always put you before me till the end of time. But until till my last breath rolls in, oh, I am
known to give the color red the blues. Woo, shit! I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up! So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up! Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up! Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. To Pastor Rene, to our principal and secondary sponsor, friends, relatives, workmates, we are grateful po na makita kayo ngayon dito as we celebrate this special moment in our lives. And salamat po sa pagpunta at pagsuporta po sa amin. Your presence means the world to us, and sana po mag-enjoy kayo sa hinanda naming munting celebration. Ayun po, muli, salamat po sa pagpunta at pagsuporta sa amin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang Diyos na may likha sa buong sansinukob, lalo tigit sa aming mga nilikha ninyo. Sa inyo po nang gagaling ang aming kalakasan, ang aming buhay, ang lahat ng mga pagpapala, lalo tigit Panginoon ang inyong pagliligtas. At sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa inyo, Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, sa pagsang-ayon po ninyo sa aming mga anak na sila po ay mag-isang dibdib at sila po ngayon ay mag-asawa na. Idinadalangin po namin sa inyo, Ama, na pangunahan sila sa tahanang kanilang itatayo, tulungan yung maging tapat sila sa inyong mga utos, sa inyong mga palatuntunan, sa inyong mga kahatulan. Tulungan niyo sila, Panginoon, na kayo ang ilagay nila sa gitna ng tahanang kanilang nais na itayo, upang ang kanilang pamilya, Panginoon, ay lalong maging malakas, masigla at masaya, pamilyang pagkukunan ng isang mabuting halimbawa ng isang buong lipunan. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito, sa mga kasama namin ngayon na nagse-celebrate, na andito silang lahat sa bulwagang ito. Amin ding idinadalangin, Panginoon, sila at ang kanilang buong pamilya, ang kanilang mga sangbahayan. Nawa ang inyong patnubay, ang pag-iingat, ang sumakanila palagi. Panginoong Diyos, maraming salamat po. At patuloy naming idinadalangin, O Diyos, na sana patuloy niyo kaming gabayan at patnubayan at tulungan sa lahat ng aming daraanan pa ng mga karanasan habang kami nabubuhay pa dito sa lupa na inyong nilikha. Maraming salamat pong muli sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, first of all, congrats May and Adrian. Small world nga naman. Kawork ko pa from NIA yung mga katuluyan ng pinsan ko. Pinsan/sister. Parang sister ko na si May. Kaya Adrian, alagaan mo yan. Pero kidding aside, I'm so glad you both found each other at the right time. Ang perfect timing talaga nung start ng relationship nila. Backstory lang. Naalala ko, nag-chat sa akin si May. Pandemic yon. Sabi niya, "Uy, nag-chat ulit si Adrian." Sabi ko naman, baka kayo pa magkatuluyan yan, ha? Tapos, hindi, todo tanggi si May. Pero tingnan mo nga naman, kayo pala talaga sa huli. And super saya ko na masaya ka now. Sobrang deserve nyo ang isa't isa, knowing lahat ng pinagdaanan nyo. Both. At alam ko naman na magiging happy ang marriage nyo. Again, congratulations and best wishes. Enjoy Coron and bigyan nyo na kami pamangkin. Medyo mahaba yung sa kanya. Buti man niya-ready rin ako. Yun. Diane, May, yun. First of all, for those who didn't know me yet, let me introduce myself. I am Harold, cousin of Adrian. Yan. Nung sinabihan ako ni Diane na ako yung gagawin niyang best man, actually, hindi ako na-convince kasi medyo hindi na kami masyado nakikita, and baka nagkamali lang siya ng nasabi sa akin, baka guest lang, ganyan. Ayun, kasi sa dinami-dami namin magpipinsan, ayun, I know na hindi ako yung the best or fit dito. Pero alam ko ako yung pinaka-humble.
Joke. Pero alam ko na nag-base ka na lang siguro kung sino yung pinakamagandang lalaki. Ayun. Na-realize ko, sige, tama ka ang decision mo. Ayun. Gusto ko lang mag-share, May, ng pagkakakilala ko dito kay Dian. Nung medyo teenager pa kami. Yan. So, pagdating sa study, hinahangaan ko yan sila. Sila ng ate niya. Sobrang tatalino at focused person talaga pagdating sa pag-aaral. Sobrang dedicated nila. And, ayun, hanggang dumating yung time na nagkaka-crush na yan si Dian. Yan. At nagka-girlfriend. Yan. To the point na nag-open sa akin yan before about sa ex niya. Which is dapat hindi nyo napag-awayan mamaya. Okay? At doon ko nalaman na sobrang genuine ang pagmamahal niya ni Dian. To the point na naiiyak pa yan kapag nagkikwento. Kasi siyempre nasasaktan. And I know hindi yon sign ng weakness, sign yun ng maturity. And now, nandiyan na kayo sa next stage ng life nyo. Yan, like na sinabi ni Pastor, marami ng pagdadaanan, priorities, responsibilities. Mas makikilala nyo pa ang isa't isa as the time goes by na magkasama kayo sa iisang bubong. Yun, pag-uusapan nyo kung ano na iuulamin nyo sa umaga, tanghali, hapunan. Yan, hanggang sa amoy ng utot ng isa't isa, makikilala nyo na. Magtuturoan na kayo kung sino mas malakas humilik pag natutulog. Pero ayun, ang maganda doon, gigising kayo na mukha ng isa't isa ang bubungad sa inyo. At masisipagan nyo palalo para sa work and para siyempre sa future nyo. And lastly, tandaan nyo na pareho na darating yung time na may problema talaga sa mag-asawa. Hindi puro saya, sarap at ginhawa. Pero kapag dumating yung time na yon, huwag mo kalimutan diyan na mayroon kang may bahay na may yayakap mo sa tuwing may pagsubok ka. At ikaw naman may always remember na andiyan si Adrian na palaging nandiyan na hindi ka iiwan. Once again, congratulations. Para sa bagong kasal, cheers! There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of the rolling wind can be turned away.
Adrian, May, gusto ko lang i-reiterate ang sinabi ni Pastor. Sabi niya, kalimutan nyo ng lahat ang sinabi ko. Pero itong step number 5 na for a successful marriage, ito ang wag na wag ninyong kalimutan. In fact, itong salita na ito or ang statement na ito, I've been giving this to sa mga bagong kasal na naging ninang nila ako. Kasi you will be hearing a lot of advices. Pero ito lang, ang wag na wag niyong kalimutan, sabi ni Pastor, create your home, a little heaven here on earth, habang inaantay nyo ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Okay? God bless you. Congrats, May and Dian. I am the friend of the bride. Hanggang ngayon, nagtatanong pa din ako sa sarili ko kung bakit ako yung ginawa mong maid of honor. Pero siguro kasi nakita ko yung face ni May na naging broken era hanggang sa naging lover era niya. Nax. Actually na po yung pagiging friend namin ni May dahil kay Tita Loni. Where's Tita Loni? Dahil po nagbuo ng choir sa bisita po namin, pang second voice lang naman talaga kami ni May. And, madami na din kaming napagdaanan ni May sa pagiging magkaibigan namin. May, eto na talaga yung masasabing answered prayer talaga sa lahat ng pinagdaanan mo. Kita ko yung mga paano ka talagang bumangon sa lahat ng pagsubok. Kami ng mga kaibigan mo, beautiful girls, ay parati na dyan para sa'yo, sa lungkot at saya, maasahan mo kami. Nakakaiyak man, pero darating at darating talaga sa point na may kanya-kanya tayong buhay. Like yung totoo na ito, kasal na kayo. Lagi lang ninyo i-center si Lord sa lahat ng bagay. Happy to both of you. Ito yung isa sa pinaka-namimiss ko sa pagpunta namin sa inyo ng December 31. Before New Year. Kaso yun, malayo na. Parang video call na lang tayo. Wala nang manggugulo sa bahay nyo. We love you, May and Kuya Dian. Thank you, Kuya Dian, dahil dumating ka sa buhay ng aming kaibigan. Muli, congratulations to both of you and best wishes. Cannot wait to see a little May and Dian. Thank you po. Siyempre, best wishes sa mga anak ko. Yan, mga anak. Una sa lahat, siyempre sa Panginoon, nagpapasalamat ako at dumating sa buhay ni May, si Adrian. Ganon din kay Adrian. Adrian, mahalin mo yung anak ko. May, ganon din ikaw kay Adrian. Basta ang hangad ko lang ay lagi kayong, sana lagi kayong magmamahalan. Kung ano man yung hindi nyo napapagkaunawaan, tama si Pastor, sabi niya, huwag palalampasin ang maghapon, magdamag na kailangan ma-solve ninyo kung ano man yung mga kung ano man yung nagiging problema. Basta masasabi ko lang sa inyo, magmahalan kayo. Ito na kasi yung unang yugto ng pangalawang sa buhay nyo. Ito na yung simula. Dito nyo na malalaman yung kung ano si May, kung ano si Adrian. Kasi pag nagsama kayo sa isang bubong, doon pa lang nyo talaga malalaan ang ugali nyo. Yung kung ano ka, kung ano si May. Basta ang masasabi ko, lagi na lang magmahalan kayo, magunawaan kayo. Yun lang. Masayang-masaya ako sa inyong dalawa. Love you. Ako maraming hindi alam sa mga panukala nila. Di ba? Hindi ko sila kayang gabayan doon sa perpektong klase ng pamumuhay ng pamilya. Kaya isa lang ang masasabi ko. Katulad din nung nabanggit ni Pastor, magtatayo kayo ng pamilya, ang ilagay nyo sa sentro ay yung may akda ng pamilya. Di ba? Sabi nga ni Pastor, sa creation pa lang, siya yung may akda ng marriage. Kung siya ang may akda ng marriage at siya ay Diyos nang nakakaalam ng lahat ng bagay, siya yung gawin ninyong sentro ng inyong tahanang itatayo. Yung kanyang salita, yung banal na kasulatan, yun yung gawin ninyong pamantayan sa araw-araw ninyong pamumuhay. Para mas perfect. Hindi ko kayang ibigay yon, hindi kayang ibigay ng sino man,
pero ang Panginoon ang gusto kong ibigay sa inyo. So, yun yung yakapin ninyo ng husto. Yung Panginoon na magbibigay sa inyo ng wasto at perfect na pagsasama, perfect na family. At sa magiging anak nyo, kung kalooban ng Panginoon, akayin nyo sila doon sa tamang sa daan na dapat nilang lakaran, ang sabi ng Bible. So sa inyo manggagaling iyon. Kaya kailangan kayo ang maging matured sa spiritual para maakay ninyo yung magiging anak ninyo sa tamang landas ng buhay. So yun lang. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, Muévete para aquí, muévete para allá. dame tu cosita, ay, toma, cosita, dame tu cosita, ay, toma, cosita, dame tu cosita, ay, toma. Dame tu cosita, ay toma, cosita. Dámela bien rica. Vámonos pa' acá pa' la esquinita. Ok, dámela que está bien bonita, mamacita. Dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. Muévete ese bam bam y grita. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita. Ayun po, thank you po sa inyong lahat sa pagstay and ano po, yung iba po alam ko po malalayo pa. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta po sa amin. Sa Photoshop, kila Miss Kim, sa lahat-lahat po nung nag-effort na mapaganda po tong wedding namin. Salamat po. Unang-una, maraming salamat sa Diyos. Dahil, di ba, alam naman natin na may bagyo ngayon, pero kitang-kita natin na yung weather hindi siya nag-uulan ngayon. So, naging maayos yung panahon ngayon. So, maraming salamat sa Diyos. And sumunod naman po, nagpapasalamat ulit ako sa Diyos dahil natapos yung wedding ng maayos at walang naging problema at aberya. So, salamat po sa lahat ng mga umattend, nagsimula sa mga ninong-ninang, sa mga abay, sa mga pamilya at mga kaibigan, sa mga katrabaho na pumunta, na sumuporta sa amin, sa kasal namin. So, maraming salamat din sa mga coordinators and syempre kay Pastor na in-assist din kami at tinulungan kami. So, maraming salamat po sa inyong pagpunta sa amin, sa wedding namin. So, thank you po. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in, I asked to love her. Once again you fell, I caught ya. I'll never let you go again like I did or I used to say. I would never fall in love again until I
I